Grabe naman, nasiraan tayo ng sasakyan sa gitna ng bagyuhan, sa gitna ng kawalan. Ay, OA. Eto na nga yung pinakahihintay niyong video. Eto na nga ang naganap kung bakit kami nasiraan at hindi mag-start si McQueen. Alam nyo naman na talagang orange rainfall warning na nga dito sa Batangas. Pero nung humupa nga po ang bagyo at ang malakas na hangin, ay eto, lumabas muna kami. Mamaya ko nang ichichika sa inyo kung bakit kami lumabas. Pero eto nga, andito kami sa parking kayo ng SM Batangas. Tapos nauna na nga dito si Kuya Edmar nyo at si Bibo habang nasa loob pa kami ng mall at biglang tumawag sa amin si Kuya Edmar na hindi daw mabuhay si McQueen. Grabe na pagsabi agad ni mother dyan ay lagot, hindi na tayo makakauwi. Pero alam nyo ba, parang medyo expected na naman na mangyayari to or baka mangyari to. Kasi naman, bago pa man tayo umalis ng bahay, etong si McQueen medyo nahirapan na talagang buhayin si Kuya Edmar nyo. May kinailangan pa siyang gawin sa baterya talaga ni McQueen para nga mabuhay siya totally at magamit natin siya. Naisip nga nila baka na-diskarga lang daw, kaya naman ang ginawa nila, hinayaan muna nilang buhay ng matagal si McQueen para makargahan nga yung baterya niya. At nabuhay rin nga siya, syempre nagamit na rin nga natin siya ngayon. Pero dahil ang tagal natin sa loob ng mall, eto nung pauwi na tayo, hindi na siya mabuhay. Ito nga, paparinig sa inyo ni mother kung ano yung naririnig kapag bubuhay na itong si McQueen. Diyos ko, nakakaloka, hindi siya mabuhay talaga. Wala na. Yun na. Patay na. Baka sumabog sa amin. Hindi naman, wala nang battery, sasabog pa. Nung time na to, nagvo-voice over na ako sa Gedli kasi kailangan na mag-upload ng video. O diba, kahit saan na lang talaga makapag-voice over. Hapon na rin nga kasi nito guys, around 5 PM na nga po. Alam nyo naman 5 PM tayo kailangan mag-post ng ating video. Kaya naman for the voice over na ako agad kasi hindi pwedeng wala kayong mapapanood. Hanapin nyo talaga yung video namin kasi araw-araw talaga tayo nag-upload. Anyways, dito nga po tinitingnan na nila yung mga makina dyan ni McQueen at mga kung ano-ano kasi kailangan nga daw ipakemberlo yung ating baterya. Pero gaya rin nga pala ng sinabi ko guys, hapon na, ibig sabihin kailangan na nating makauwi sa ating pack members. Kasi alam nyo naman kailangan maglinis ngayong hapon sa ating pack members at hindi talaga makakapaglinis. Paano ba naman kasi kasama natin ngayon ang mga tagalinis natin? Ay, Diyos ko, nakakaloka. Talagang problemado na kami nung time na to. Sigurado nga na ang pack members natin nung oras na to ay talagang nag-iiyak-iyak na sila, nagtatahol-tahol na at nag-iingay-ingay na. Baka nga nagsisipupuan na rin sila at nagsisiwiwian at syempre hindi pa rin naman sila makakalabas. Anyways, ito na nga yung video na pinost namin sa reels namin. Ayan, talagang may paimik-imik ako dyan at si mother nagluluka-lukahan talaga siya dyan. Sa reels nga namin, sinabi ko sa inyo na hindi mabuhay itong si McQueen tapos kailangan na nating umuwi sa ating pack members. Problemado pa nga kasi bagyuhan nito. Kita nyo naman yung hangin, sobrang lakas talaga kaya kailangan na talagang makauwi. Wala rin nga maglilinis sa ating mansyon kasi kasama nga natin ngayon ang mga tagalinis which is si Kuya Edmar nyo at syempre may isa pa tayong tagalinis na kasama. Andito nga siya sa likod nakatambay kasama ang Junakis ko. Walang iba kundi si Kuya Sermier nyo. Ibig sabihin ng nasa bahay nga lang ay si Kuya Jomar nyo at si Ate Shane. At syempre, parang hindi pa nila kaya talaga mag-intindi doon ng sila lang. Kaya naman for the isip ng paraan si na mother talaga kung paano maayos itong ating McQueen. Nagtanong na rin naman siya at meron naman daw malapit dito na pwede nga nating puntahan. Kumbaga parang nag-aasikaso talaga ng mga ganito. Hindi ko kasi talaga mag-gets guys kung ano ibig sabihin ng chinat ni mother. Basta may malapit nga dito guys, kaya kaso hindi nga natin sila matawagan since hindi natin alam yung hotline nila. Kaya naisipan ni mother na ang tawagan na lang is... Eto na, paparating na siya. Kita nyo naman ang sasakyan. Baka nga sasakyan palang kilala nyo na. Walang iba kundi si Sir Raymond. Oh my God, thank you so much Sir Raymond. To the rescue po kayo ni Ma'am Christine sa amin. Tumawag kasi talaga si mother kay Ma'am Christine na to. Tinanong kung hindi ba daw busy si Sir Raymond. Kung hindi daw baka pwedeng tulungan muna tayo na ma-start man lang etong si McQueen. Noong time nga na tumawag si mother kay Ma'am Christine ay naglilinis pa nga daw ng kennel si Sir Raymond. Tapos dinali-dali na nga lang daw ni Sir Raymond para nga daw makapunta na agad dito sa atin. Diyos ko, nakakahiya naman kasi talaga nakaabala pa tayo sa kanila. Teto kasama pa rin nga nila ang kanilang mga anak. Nakakahiya nga baka wala silang mapag-iwanan kaya naisama po. O diba, grabe talaga ang abala natin sa kanila. Buti na lang talaga mabait sila kaya to the rescue rin sila sa atin. Kaya maraming salamat po kay Sir Raymond at kay Ma'am Christine. Talagang one call away friend po natin sila. Anyways, ayan na nga po, bumaba na lang din dito sa Sir Raymond at yan na nga po siya tumigil sa medyo tapat ni McQueen. Naglabas na rin nga si Kuya dyan yung parang pang kinemverlo dyan. Ay talagang wala akong kaalam-alam sa mga sasakyan guys, pagpasensyahan nyo na.
Basta guys nyo naman yung mayayari, basta kailangan natin yung sasakyan ni Sir Raymond or yung battery niya para magkaroon nga ng power din yung baterya natin at mabuhay nga po yung sasakyan natin. Huwag yun na akong iba sa mga terms, kayo nang bahala dyan, basta gets nyo na yan guys. Anyways, ayan nga, habang nag-aayos rin sila dyan at nagre-ready, nagsitakbuhan naman agad etong si Bibo at si Tim. Diyos ko, yung dalawa kasi na yan talagang palagi magkalaro, tuwan-tuwa si Ate Bibo kapag andyan si Tim. Yun nga lang, for the habol si Mother dyan kasi nga ito ay parking area at delikado, baka maya-maya may dumaang sasakyan, hindi sila pwede magtakbuhan dito. Buti na lang nga nagyaya si Kuya Tim na dito na nga lang sila sa likod ng sasakyan nila kasi nga mas safe dito kaysa magtakbo-takbo sila. Nung time naman na to, nag-asikaso na si Sir Raymond at si Kuya Edmar nyo at eto nga habang inaayos nila, nagchichika ko muna sa inyo kung bakit tayo nakarating dito. Sa Reels kasi na pinost namin, may nag-comment nga, bakit naman daw kasi palayas-layas tayo, alam naman daw kasi nabagyuhan, dapat daw nagsistay na lang sa bahay. Actually, totoo naman yung sinabi niya, kapag talagang may mga bagyo, dapat sa bahay lang kasi doon talaga yung safest. Pero kasi guys, nakatapos na naman yung ulanan-ulanan dito sa atin. Kita nyo naman halos hindi na nga umuulan nung time na to. At isa pa, kailangan din nating umalis kasi nung araw na to, nag-canvas po si Mother ng generator para sa ating mansion. Kasi naman, nung nagkabagyuhan, nawalan rin po talaga ng kuryente at talagang kawawa naman ang ating pack members. Kaya naman sabi ni Mother, kailangan na talaga ng generator sa mansion at ngayon nga na humupa na yung bagyo ng kaunti, talagang for the buy na agad at for the ipunta na agad si Mother sa bilihan. Kasi alam nyo naman, may dadating pang sunod na bagyo, talagang walang tigil ang mga bagyo, sunod-sunod yan. Kaya naman kailangan na nating maghanda talaga. At kung mapapansin nyo rin nga, kasama pa kami ng Junakis ko kasi nga nung time na to, wala rin po talagang kuryente doon sa amin. Tapos napakainit pa, napakabanas, kawawa naman yung bata. Kaya sabi ko kay Mother, sasama na lang kami. Kasi syempre may aircon sa sasakyan at kahit papano naman ay hindi pawis na pawis ang Junakis ko kasi sanay rin yan sa aircon. Tapos isa pa nga, after din namin magtingin or mag-canvas ng mga generator, pumunta rin nga kami dito sa may SM kasi alam nyo naman may mga generators din dito. Chinek lang rin natin yung mga quality at syempre pati na rin nga yung presyo. Mahalaga na nagka-canvas rin tayo, hindi talaga basta bili lalo na kapag ganung malakihan. Tapos syempre hindi pa rin talaga tayo masyadong educated when it comes to generator. Kaya canvas muna, tanong-tanong muna para malaman na talaga natin yung mga do's and don'ts. Syempre kung ano talaga yung magandang generator na saktong-sakto sa ating mansion, since alam nyo naman dalawa yung aircon doon, tapos may mga electric fan pa, ang dami pang ilaw, o diba? Anyways, ito naman na nung makabit na nga doon sa battery ni Sir Raymond, ayan tinry na nga kung mabubuhay etong si McQueen. At ayan, nabuhay na siya. Oh my God, makakauwi na kami. Thank you so much po kay Sir Raymond at syempre kay Ma'am Christy. Sobrang laking bagay para sa amin na pumunta sila agad-agad dito, guys. Diyos ko, talagang maraming salamat po, Sir Raymond. Kung hindi nga dahil sa inyo, ay Diyos ko, baka hindi na kami nakaalis dito at naabot na kami ng pagsasara ng SM. Imagine nyo, talagang mula pa sa kanilang bahay, nag-ride sila papunta dito para lang matulungan tayo. Ay, thank you so much po. Siyempre, check nyo na rin ang kanilang Facebook page, Raymundo G Farm. Mapanood nyo rin dyan ang kanilang mga fur babies at pa rin nga yung mga ganap sa life nila. Siyempre, pilang pasasalamat na rin natin sa kanila, diba? Kasi nakaalis tayo dito, kaya go, i-follow nyo na sila. Balayan nga nung mabuhay na si McQueen, tinulungan na rin nga ni Kuya Edward nyo na mabalik nga po yung baterya ni Sir Raymond. At siyempre, papaltan na rin natin ang baterya ni McQueen, promise. Para hindi na nga mangyari ulit sa atin ito kasi Diyos ko, nakakaloka naman ang mga pangyayaring ganyan. Kinayarin nga pala natin na buhay muna si McQueen para makargahan nga muna yan at ayan for the dede nga ang bata dyan. At nung time na to, bumalik rin nga pala muna kami kasi sa loob ng mall. Sina Sir Raymond naman, umalis na rin nga sila agad kasi nga may mga kailangan pa silang gawin since busy talaga sila, pero pinuntahan talaga nila tayo para matulungan tayo dito. Eto na nga, pauwi na rin kami sa ating pack members. Unuulit ko, thank you so much po sa inyo, Sir Raymond and Ma'am Christy.